Naramdaman niyo na ba na parang ang sigla sa loob ninyo ay hindi na tulad ng dati? Ito ay isang mahirap na katotohanan na maraming kababaihan na lampas, 60 anyos ang tahimik na kinakaharap na madalas ay isinasantabi na lamang bilang bahagi ng pagtanda. Ngunit narito ang isang nakakagulat na katotohanan, ang tunay na salarin ay maaaring isang nakatagong kakulangan sa tatlong mahahalagang bitamina, mga sustansyang lubos na kailangan ng inyong katawan, ngunit nahihirapang sipsipin habang kayo ay nagkakaedad. Ang tahimik na kakulangang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong libido, maaari rin itong sirain ang inyong kumpiyansa, ang inyong enerhiya, at ang intimasiyang inyong pinahahalagahan. Ako si Dr. Mila De La Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan at kapakanan ng kababaihan. Sa loob ng aking 30 taong pagtulong sa mga kababaihan na maibalik ang kanilang lakas at sigla, may nakita akong isang malinaw na pattern. Tatlong pangunahing bitamina D3, B12 at B1 ang madalas na nawawalang sangkap para maibalik ang likas na lakas ng inyong katawan at ang inyong masigla at sensual na pagkatao. Ang mga ito ay kumikilos sa likod ng mga eksena upang mapabuti ang daloy ng dugo, patalasin ang mga signal ng nerve, at bigyan ng lakas ang katawan para sa kasiyahan at intimasiya. At ang pinakamagandang bahagi, ang mga ito ay natural ligtas at nakakagulat na madaling idagdag sa inyong pang-araw-araw na buhay. Sa susunod na ilang minuto, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano eksaktong sinusuportahan ng bawat isa sa mga bitaminang ito ang inyong katawan mula sa pagpapalakas ng sirkulasyon at komunikasyon ng mga nerve hanggang sa pagbibigay ng purong enerhiya na hinahangad ng inyong katawan. Ibabahagi ko rin kung paano ito inumin ng tama para sa pinakamahusay na mga resulta kasama ang mahahalagang paalala sa kaligtasan na dapat malaman ng bawat babae. Manatili po kayo sa akin dahil malapit sa dulo ilalatag ko ang isang simpleng pang-araw-araw na plano na maraming kababaihan ang hindi napapansin, isang regimen na maaaring magpabago sa inyong kalusugang sexual at kumpiyansa ng mas mabilis kaysa sa inyong inaakala. Simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa panibagong lakas at pagnanasa. 1. Bitamina D ang master switch para sa kalusugan ng hormones at pelvic area. Noong una akong nagsimulang magtrabaho sa mga kababaihan na higit sa 60 na napansin ko ang isang karaniwang problema sa marami sa kanilang mga issue sa kalusugan, panghihina, pagkapagod at mga pakikibaka sa libido na dati parang walang kahirap-hirap. Hindi lang ito tungkol sa pagtanda o pagbaba ng estrogen. Ang hindi na pagtanto ng marami ay halos wala ng laman ang kanilang katawan pagdating sa isang kritikal na sustansya, ang bitamina D3. Ang bitaminang ito ay higit pa sa isang simpleng suplemento. Gusto ko itong tawaging master switch para sa inyong mga hormone, mga daluyan ng dugo, at sa huli ang inyong kalusugang sexual. Ang bitamina D3 ay gumaganap na parang isang susi na nagbubukas sa potensyal ng inyong katawan. Ito ay may mahalagang papel sa kalusugan ng inyong vascular system, ang malawak na network ng mga daluyan ng dugo na nagdadala ng nagbibigay buhay na oxygen at sustansya sa lahat ng bahagi ng inyong katawan, kabilang na ang pelvic region. Ang pagka-arouse ng isang babae ay nakasalalay sa daloy ng dugo. Depende ito sa kakayahan ng mga daluyan ng dugo na mag-relax at bumuka, na nagpapataas ng sirkulasyon sa clitoris at mga tisyo ng ari na nagpapahusay sa sensitivity at natural na lubrikasyon. Kung walang sapat na bitamina D3, ang prosesong ito ay bumabagal. Ang inyong mga ugat ay maaring tumigas, humihina ang sirkulasyon at ang mga kalamnan sa pelvic floor na sumusuporta sa sexual function ay nawawalan ng tono. Ito ang dahilan kung bakit maraming kababaihan na lampas 60 ang nakararamdam na hindi na gaanong masarap o hindi komportable ang intimasiya. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga daluyan ng dugo. Direkta ring naiimpluwensyahan ng bitamina D3 ang paggana ng inyong mga kalamnan. Tinutulungan nito ang inyong mga muscle fiber
na gumalaw ng mahusay at tinitiyak na ang inyong mga nerve ay maayos na nagpapadala ng mga signal. Isipin ito bilang konduktor ng isang orkestra na nag-aayos sa bawat instrumento upang lumikha ng isang perpektong pagtatanghal. Kung wala ang konduktor, magkakagulo ang musika. Sa inyong katawan, nangangahulugan ito na humihina ang mga kalamnan at nagkakaproblema ang mga nerve na nagpapahirap sa pagka-arouse at pag-abot sa orgasm. Habang kayo ay nagkakaedad, bumababa ang kakayahan ng inyong katawan na natural na gumawa ng bitamina D3. Numunipis ang inyong balat at ang mga organo na nagko-convert ng bitamina D sa aktibong anyo nito, ang inyong atay at bato ay bumabagal. Idagdag pa ang mas kaunting oras sa labas at paggamit ng sunscreen at mayroon na kayong perpektong recipe para sa kakulangan sa bitamina D3. Madalas itong dumarating ng tahimik, hindi napapansin, hanggang sa maging malinaw na ang mga epekto nito. Napakarami ko ng pasyente na nagsabi sa akin tungkol sa pagkadismaya dahil sa pagkawala ng kanilang balanse o hirap sa pag-akyat ng hagdan para lang matuklasan sa huli na kritikal na pala ang kababaan ng kanilang bitamina D3. Hindi nagkataon na ang mga babaeng ito ay nakakaranas din ng bumababang libido. Ang magandang balita ay ang pagpapanumbalik ng inyong mga antas ng bitamina D3 ay maaaring magpabago ng sitwasyon. Ipinakita ng pananaliksik mula sa mga respetadong institusyon tulad ng Universidad ng Pilipinas na ang pag-inom ng kasing liit ng $800 EU ng bitamina D3 araw-araw sa loob ng ilang linggo ay maaaring humantong sa isang 19% na pagtaas sa lakas ng binti at mas mahusay na balanse sa mga matatanda. Ang mas malakas na mga kalamnan at pinabuting daloy ng dugo ay direktang nangangahulugan ng mas mahusay na kalusugan ng pelvic area. Nakakatulong din ang bitamina D3 na mabawasan ang pamamaga na kadalasang sanhi ng mga problema sa ugat. Sa pamamagitan ng pagkontrol sa pamamaga, pinoprotektahan nito ang inyong cardiovascular system at itinatag-uyod ang maayos na daloy ng dugo na kailangan para sa pagka-arouse. Kaya ano ang itsura ng perpektong routine para sa bitamina D3? Karaniwang inirerekomenda ng mga eksperto ang pagitan ng $800 hanggang $2,000 EU araw-araw para sa mga kababaihan na higit sa 60 depende sa kanilang kalusugan at kasalukuyang antas ng bitamina. Pinakamainam na inumin ito sa umaga o maagang hapon kasabay ng pagkain na may malusog na taba tulad ng itlog o kaunting olive oil para matulungan ang inyong katawan na sipsipin ito. Ang pag-inom nito ng masyadong gabi ay maaring makaistorbo sa pagtulog. Mahirap makakuha ng sapat na D3 mula sa pagkain lamang. Ang mga matatabang isda tulad ng salmon at fortified milk ay maaring makatulong, ngunit karamihan sa mga matatandang babae ay hindi nakakakuha ng sapat mula sa kanilang dieta. Kaya naman, ang isang suplemento ay madalas na ang pinakamaasahang solusyon. Laging magandang ideya na ipasuri ang inyong blood level sa inyong doktor upang matiyak na tama ang inyong iniinom na dosis at maiwasan ang sobrang pag-inom na maaaring magdulot ng mga side effect tulad ng kidney stones o pagduduwal. Nakita ko ang hindi mabilang na mga kababaihan na nagbalik hindi lamang ang kanilang libido, kundi pati na rin ang kanilang pangkalahatang kumpiyansa at sigla sa buhay matapos itama ang kakulangan sa bitamina D3. Ang pagbabago ay higit pa sa pisikal, ito ay emosyonal. Ang pakiramdam na malakas muli sa inyong katawan ay nagpapanumbalik ng inyong self-esteem at ng inyong koneksyon sa inyong partner. Ngunit ang bitamina D3 ay simula pa lamang. Habang inihahanda nito ang inyong mga kalamnan at daluyan ng dugo, kailangan ng inyong mga nerve ang tamang suporta upang epektibong maghatid ng mga signal. Dito pumapasok ang ating susunod na mahalagang bitamina, isa na madalas ay hindi napapansin, ngunit kasing halaga para sa muling pagpapasigla ng inyong sexual na buhay. 2. Bitamina B12, ang communication booster para sa sensasyon at kasiyahan.
Kapag ang mga kababaihan ay pumupunta sa aking opisina na nahihirapan sa mababang libido o mga pagbabago sa sexual na kasiyahan, isa sa mga unang bagay na aking sinusuri ay ang kalusugan ng kanilang nervous system. Nakikita ninyo ang pagka-arouse at orgasm ay hindi lamang tungkol sa daloy ng dugo. Nakasalalay ito sa mabilis at malinaw na komunikasyon sa pagitan ng inyong utak at ng buong pelvic region. Dito pumapasok ang bitamina B12 bilang isang tunay na game changer. Hindi ko mabilang kung gaano karaming kababaihan na lampas 60 ang tahimik na nagdurusa mula sa kakulangan sa B12 na hindi kailanman napagtanto na ito ang nagnanakaw ng kanilang sigla kumpiyansa at kakayahang mag-enjoy sa intimasiya. Ang bitamina B12 ay mahalaga para sa pagpapanatili ng proteksyon na bumabalot sa inyong mga nerve na kilala bilang myelin sheath. Isipin ito na parang insulation sa isang kable ng kuryente, pinapanatili nitong malakas at mabilis ang signal. Kung walang sapat na B12, ang insulation na ito ay nasisira, humihina o nagiging pabago-bago ang mga signal at ang maselang komunikasyon na kailangan para mag-trigger ng arousal at orgasm ay nasisira. Maaari itong humantong sa mga sintomas tulad ng pamamanhid pangingilabot o isang nakakadismayang pakiramdam na ang inyong katawan ay hindi na tumutugon tulad ng dati. Maraming kababaihan ang hindi nakakaalam na ang kakulangan sa B12 ay napakakaraniwan pagkatapos ng edad 60. Habang tayo ay tumatanda, mas kaunting acid ang nagagawa ng ating tiyan na mahalaga para sa pagsipsip ng B12 mula sa pagkain. Kung umiinom kayo ng mga karaniwang gamot na nagpapababa ng stomach acid tulad ng antacids o proton pump inhibitors, mas mataas ang inyong panganib. At kung lumipat kayo sa isang mas plant-based na dieta, maaaring nawawala sa inyo ang mga pangunahing mapagkukunan ng B12. Ang katotohanan ay maaari kayong magkaroon ng mga sintomas tulad ng pagkapagod problema sa balanse o mental fog sa loob ng maraming taon at iisipin lang na ito ay dahil sa pagtanda. Gayong sa katotohanan ay humihingi na ng tulong ang inyong mga nerve. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Susan, isang babae na nasa huling bahagi ng kanyang 60s na hindi matatag sa kanyang pagtayo at nadidismaya sa kawalan ng pakiramdam at interes sa intimasiya. Matapos magsagawa ng ilang pagsusuri, natagpuan namin na ang kanyang mga antas ng B12 ay mapanganib na mababa. Nang simulan niya ang tamang suplementasyon, hindi lamang niya na ibalik ang kanyang katatagan, kundi nakakita rin ng isang kapansin-pansing pagbuti sa kanyang sexual na pagtugon at pangkalahatang enerhiya. Ito ang uri ng pagbabago na nakikita ko ng paulit-ulit kapag naibabalik natin ang mahalagang sustansyang ito. Sinusuportahan din ng bitamina B12 ang produksyon ng mga red blood cell na nangangahulugang mas mahusay na paghahatid ng oxygen sa inyong mga kalamnan at nerve kabilang na ang mga mahalaga para sa sexual na pagganap. Mas maraming oxygen ay nangangahulugang mas maraming endurance, mas mahusay na stamina at mas matinding sensasyon. Ito ay isang domino effect. Ang isang maliit na kakulangan ay maaaring humantong sa mas malalaking problema, ngunit ang pagwawasto nito ay naglalagay sa lahat pabalik sa tamang landas. Ang pinakamahusay na anyo ng B12 na dapat inumin ay ang methylcobalamin na maaaring gamitin agad ng inyong katawan nang hindi na kailangang i-convert. Ito ay madalas na magagamit bilang isang sublingual tablet o isang mabilis na natutunaw na lozenge na inilalagay sa ilalim ng dila para sa pinakamataas na pagsipsip. Ang inirerekomendang dosis para sa mga senior ay maaaring mag-iba, ngunit madalas itong nasa pagitan ng $500 hanggang 1,000 micrograms araw-araw. Pinakamainam na inumin ito ng mas maaga sa araw dahil maaari itong magpalakas ng pagka-alerto. Subukang iwasan ang kape at siya ang malapit sa oras ng pag-inom nito dahil maaari nilang bawasan ang pagsipsip. Bagamat ang B12 ay water-soluble at karaniwang ligtas, laging matalino na ipasubaybay ang inyong mga antas
sa inyong doktor, lalo na kung umiinom kayo ng ibang gamot o may mga dati ng kondisyong pangkalusugan. Gayunpaman, para sa karamihan ng kababaihan, ang pagpapuno ng B12 ay isang simple at epektibong hakbang na maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kanilang pakiramdam at pagtugon. Kung iisipin ninyo ang nervous system ang sentro ng utos ng inyong katawan, kung walang malinaw na mga signal, kahit na ang pinakamahusay na sirkulasyon o tono ng kalamnan ay hindi magbibigay sa inyo ng mga resultang gusto ninyo. Kaya naman, napakahalaga na pagtuunan ng pansin ang kalusugan ng nerve gamit ang bitamina B12. Muli nitong ikinokonekta ang mga linya ng komunikasyon, ibinabalik ang inyong sensitivity at ibinabalik ang pagtugon na maaaring pinapurol ng edad. Ngunit may isa pang piraso sa puzzle na ito, isang bitamina na nagsisilbing spark plug na nagbibigay ng enerhiya sa inyong katawan. Kung wala ito, kahit na ang malusog na mga daluyan ng dugo at nerve ay hindi makukumpleto ang trabaho. Sa isang saglit ipapakilala ko sa inyo ang huling madalas na nakakalimutang bitamina na bumubuo sa trio para sa panibagong sigla pagkatapos ng sikli. 3. Bitamina B1 thiamine, ang nagbibigay enerhiya sa inyong katawan. Pagdating sa pagpapanumbalik ng lakas at sigla, lalo na sa mga kababaihan na higit sa 61 mahalagang sustansya ang madalas na napapabayaan, ang bitamina B1 na kilala rin bilang thiamine. Ang bitaminang ito ay maaaring hindi kasing sikat ng D o B12, ngunit maniwala kayo sa akin kapag sinabi kong ito ang spark plug na nagpapaningas ng inyong enerhiya at nagpapanatiling tumatakbo ang inyong katawan sa buong lakas. Nakita ko ang hindi mabilang na mga pasyente na sa kabila ng mabuting pangangalaga sa kanilang kalusugan, sa ibang paraan ay nahihirapan pa rin sa pagkapagod panghihina at bumababang libido dahil lamang sa nawawala sa kanilang katawan ang kritikal na panggatong na ito. Isipin ito sa ganitong paraan. Kailangan ng inyong katawan ng tunay at magagamit na enerhiya upang makaramdam ng kasiyahan at magkaroon ng stamina para sa intimasya. Ang thiamine ay may pangunahing papel sa pag-convert ng pagkaing inyong kinakain, lalo na ang carbohydrates sa adenosine triphosphate ATP, ang pera ng enerhiya ng bawat isang selula sa inyong katawan. Kung walang sapat na thiamine, hindi makakalikha ng sapat na lakas ang inyong katawan. Ito ay humahantong sa pakiramdam ng pagkapagod kabigatan at mahinang endurance na madalas na pumapatay sa pagnanasa. Higit pa rito ang inyong mga kalamnan sa pelvic, ang mismong mga responsable sa pagsuporta sa pagka-arouse at orgasm ay nangangailangan ng enerhiya upang gumana ng tama. Kung ang inyong buong katawan ay walang sapat na enerhiya, mabilis kayong mapapagod. Ang pagkapagod na yon ay direktang nagre-resulta sa kawalan ng interes sa sex at mas kaunting kontrol sa panahon ng intimasya. Ito ay isang nakakadismayang siklo na maraming matatandang babae ang nakakahanap sa kanilang sarili nang hindi na pagtatanto na ang kakulangan sa thiamine ay maaring nasa puso ng problema. Habang tayo ay tumatanda, maaring bumaba ang ating kakayahang sumipsip ng thiamine. Ang mga salik tulad ng pag-inom ng alak, ilang mga gamot, at hindi magandang dieta ay maaring magpalala pa ng sitwasyon. May mga pasyente ako na naglarawan ng pakiramdam na parang hinihila ang kanilang katawan o kahit ang mga simpleng paggalaw ay nag-iiwan sa kanila na pagod na pagod. Ang ilan ay nag-ulat din ng paninigas ng kalamnan, hirap sa pang-araw-araw na gawain o pangkalahatang kawalan ng motibasyon. Lahat ay mga klasikong senyales na nahihirapan ang kanilang cellular metabolism. Kinukumpirma ito ng mga siyentipikong pag-aaral. Ipinakita ng pananaliksik na ang suplementasyon ng thiamine sa mga senior ay maaaring humantong sa pinabuting endurance, mas kaunting pagkapagod at mas mahusay na pangkalahatang pisikal na pagganap. At hindi lang ito tungkol sa mga kalamnan. Sinusuportahan din ng thiamine ang paggana ng nerve
na tumutulong sa inyong katawan na mapanatili ang maayos na koordinasyon at mga reflex na mahalaga para sa sexual na pagtugon. Ang magandang balita ay ang thiamine ay water-soluble at karaniwang ligtas na ginagawang isang mababang panganib na paraan ang suplementasyon para mapalakas ang inyong mga antas ng enerhiya. Ang isang pang-araw-araw na pag-inom ng 1.1 mg ay karaniwang inirerekomenda para sa mga kababaihan na higit sa 60 bagaman. Minsan ay ginagamit ang mas mataas na therapeutic doses sa ilalim ng pangangasiwa ng doktor para sa mga may malinaw na sintomas ng kakulangan. Ang pinakamahusay na oras para uminom ng thiamine ay sa umaga kasabay ng pagkain na naglalaman ng ilang malusog na taba o protina dahil nakakatulong ito sa pagsipsip at sumusuporta sa tuloy-tuloy na enerhiya sa buong araw. Para sa karamihan ng kababaihan, ang pagpapanumbalik ng kanilang mga antas ng thiamine ay maaaring maging isang game changer. Hindi lamang nito pinapabuti ang kanilang pisikal na stamina, kundi nakakatulong din na muling pag-alabin ang kanilang pagnanasa at kumpiyansa. Nasaksihan ko mismo kung gaano kasimple ang pagbabagong ito. Ang isang babae na dati pagod pagkatapos ng kaunting aktibidad ay nagsimulang maglakad ng mas matikas pakiramdam na mas malakas at mag-enjoy sa intimasya ng walang pag-aalinlangan. Ang panibagong enerhiya na yon ay nagdudulot ng mas magandang kalidad ng buhay at isang mas malalim na koneksyon sa kanyang partner. Ngunit ang thiamine ay hindi gumagana ng mag-isa. Habang binibigyan nito ng enerhiya ang inyong katawan, kailangan niyo rin ng mga bitamina na sumusuporta sa inyong mga daluyan ng dugo at nerve. Ang tamang kombinasyon ay lumilikha ng isang malakas na pagsasanib puwersa na maaaring makatulong sa mga kababaihan na maibalik ang kanilang lakas at kalusugang sexual pagkatapos ng sinti. 4. Paano nagtutulungan ang tatlong bitaminang ito para ibalik ang sigla ng kababaihan? Kapag nakikipag-usap ako sa mga kababaihan na higit sa tungkol sa kanilang mga pakikibaka, sa libido at sexual na kasiyahan, madalas kong marinig ang isang pakiramdam ng pagkadismaya at pagkalito. Marami ang sumubok ng iba't ibang mga remedyo o suplemento ng hindi nakakakita ng tunay na tagumpay at ang ilan ay nagsimulang mawala ng pag-asa, naniniwalang hindi na talaga maaaring bumalik sa dati ang kanilang katawan. Ang gusto kong maunawaan ninyo ngayon ay ang pagpapanumbalik ng inyong sigla ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang mabilisang solusyon o isang milagrosong tableta. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa inyong katawan ng mga pangunahing sangkap na kailangan nito upang gumana ng tama. Dito nabubuo ang isang malakas na koponan ng tatlong bitaminang ito, D3, B12 at B1. Bawat isa ay sumusuporta sa isang kritikal na bahagi ng komplikadong sistema na nagbibigay daan sa pagka-arouse at kasiyahan. Isipin ninyo na ang inyong katawan ay isang masalimuot na makina kung saan ang bawat bahagi ay dapat gumana ng magkakasama. Ang bitamina D3 ay nagsisilbing pundasyon na nagpapalakas sa inyong mga daluyan ng dugo at pinapanatili itong nababaluktot upang makapagdala ng nagbibigay buhay na dugo sa pelvic region para sa natural na pagka-arouse at lubrikasyon. Sinusuportahan din nito ang mga kalamnan sa pelvic floor na susi sa sensasyon. Susunod ang bitamina B2 ay ang communication network sa makinang yon. Tinitiyak nito na ang inyong mga nerve ay nagpapadala ng malinaw at mabilis na mga signal mula sa inyong utak patungo sa inyong clitoris at mga tisyo ng ari na nagsasabi sa kanila kung kailan at paano tumugon ng may kasiyahan. Kung ang inyong mga nerve signal ay mabagal o nasira dahil sa kakulangan sa B12 para itong may static sa linya, nawawala ang mensahe. Sa wakas, ang bitamina B1 thiamine ay ang gasolina na nagpapagana sa buong makina. Kino-convert nito ang inyong pagkain sa enerhiya na kailangan ng inyong mga kalamnan at nerve
para gawin ang kanilang mga trabaho. Kung walang sapat na enerhiya, hindi kayang suportahan ng inyong katawan ang pagsisikap na kailangan para sa isang kasiyasya at masarap na karanasan sa intimasiya. Kapag pinagsama-sama ninyo ang tatlong bitaminang ito, hindi lang sila gumagana ng magkakatabi. Pinapalakas nila ang epekto ng isa't isa. Ang mas mahusay na daloy ng dugo mula sa bitamina D3 ay naghahatid ng mas maraming oxygen at sustansya sa mga nerve. Ang pinabuting mga signal ng nerve mula sa bitamina B12 ay nangangahulugan na ang mga tisyong iyon ay mas sensitibo at tumutugon. At sa sapat na enerhiya mula sa bitamina B1, ang inyong buong sistema ay nananatiling malakas at nakikilahok. Ang pagsasanib pwersang ito ang nagpapaliwanag kung bakit madalas na nakakakita ng mga resulta ang mga kababaihan ng mas mabilis at mas nagiging kumpiyansa sa kanilang mga katawan kapag tinutugunan nila ang lahat ng tatlong lugar. Hindi ito mahika. Ito ay biyolohiya na gumagana ayon sa nararapat. Sa paglipas ng mga taon, nakita ko ang mga kababaihan na nagbago mula sa pakiramdam na talunan tungo sa muling pagbawi, hindi lamang ng kanilang libido, kundi pati na rin ng kanilang self-esteem at ng intimasyang ibinabahagi nila sa kanilang mga partner. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pag-inom ng mga bitamina. Mahalaga rin ang tamang oras dosis at pagiging pari-pareho. Susunod magbabahagi ako ng ilang mahahalagang paalala sa kaligtasan at pinakamahusay na mga kasanayan upang matiyak na makukuha ninyo ang pinakamaraming benepisyo ng walang anumang panganib. Bibi, mahahalagang paalala sa kaligtasan at pinakamahuhusay na kasanayan. Pagdating sa pagpapabuti ng inyong kalusugan, lalo na sa isang bagay na kasing halaga ng inyong sexual function, natural na gusto ninyo ng mabilis na mga resulta. Marami akong pasyente na sabik na sumabak agad umaasa sa isang agarang pagbabago. Ngunit lagi kong ipinapaalala sa kanila na kahit ang pinakamakapangyarihang mga kasangkapan ay nangangailangan ng respeto, pangangalaga at tamang diskarte. Kaya naman mahalagang maunawaan ang ilang pangunahing paalala sa kaligtasan bago kayo magsimulang uminom ng mga bitamina D3, B12 at B1. Bagamat ang mga bitaminang ito ay karaniwang ligtas, hindi ito nangangahulugan na maaari ninyo itong inumin nang walang pag-iingat o isipin na mas marami ay palaging mas mabuti. Ang sobrang dami ng anuman, kahit na natural, ay maaring magdulot ng mga problema. Ang bitamina D3, halimbawa, ay fat-soluble na nangangahulugang naiipon ito sa inyong katawan sa paglipas ng panahon. Ang pag-inom ng labis na dami ng walang gabay ng doktor ay maaaring humantong sa mga issue tulad ng pagduduwal kidney stones o kahit na hindi regular na tibok ng puso. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng isang simpleng blood test. Tinutulungan nito ang inyong doktor na subaybayan ang inyong mga antas at tiyakin na nakukuha ninyo ang tamang-tamang dami para sa inyo. Ang bitamina B12 at B1 ay water-soluble, kaya karaniwang inilalabas ng inyong katawan ang anumang labis sa pamamagitan ng ihi. Dahil dito, mas bihira ang labis na dosis, ngunit matalino pa ring manatili sa mga inirerekomendang dosis at kumonsulta sa inyong healthcare provider, lalo na kung meron kayong mga dati ng kondisyon o umiinom ng ibang gamot. Isa pang bagay na lagi kong binibigyang diin ay ang tamang oras at pagiging pare-pareho. Ang pag-inom ng mga bitamina sa maling oras o nang walang laman ng tiyan ay maaaring makabawas sa kung gaano kahusay ang mga ito na sisip-sip na naglilimita sa kanilang pagiging epektibo. Tulad ng nabanggit ko, ang bitamina D3 ay dapat inumin kasabay ng pagkain na may malusog na taba. Ang B12 at B1 ay pinakamainam na inumin sa umaga o maagang hapon upang umayon sa siklo ng enerhiya ng inyong katawan at maiwasan ang pagkagambala sa pagtulog. Ang pagiging pare-pareho ay kasing halaga ng dosis. Ang mga bitaminang ito ay hindi gumagana ng magdamag. Kailangan ng inyong katawan ng oras
para muling magtayo at magkumpuni. Karamihan sa mga kababaihan ay nagsisimulang makapansin ng mga pagpapabuti sa loob ng ilang linggo, ngunit ang pananatili sa regimen ayon sa itinagubilin ang susi sa pangmatagalang tagumpay. Nakita ko ang mga kababaihan na muling nakuha ang kanilang kumpiyansa at kalusugang sekswal sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kasanayang ito. Ngunit nakita ko rin ang pagkadismaya kapag ang mga tao ay lumalaktaw ng dosis o iniiwan ng routine ng masyadong maaga. Sa wakas, mahalagang isabay ang suplementasyon sa isang malusog na pamumuhay. Nangangahulugan ito ng pagkain ng balanseng dieta regular na ehersisyo, pananatiling hydrated at pamamahala ng stress. Ang mga bitamina ay inyong mga kakampi, sinusuportahan nila ang inyong katawan, ngunit hindi nila kayang gawin ang lahat ng trabaho ng mag-isa. Kapag iginalang ninyo ang mga alituntuning ito, inilalagay ninyo ang inyong sarili para sa pinakamahusay na posibleng pagkakataon ng tagumpay. C. Ano ang susunod na gagawin? Isang simpleng pang-araw-araw na vitamin routine. Pagdating sa muling pagbawi ng inyong lakas at kumpiyansa, pagkatapos ng 6 pag-alam kung ano ang gagawin, ay kasing halaga ng pag-alam kung bakit. Nakipagtulungan ako sa hindi mabilang na mga kababaihan na nalula sa lahat ng mga suplemento sa merkado, nalilito kung kailan at paano ito iinumin. Kaya naman gusto kong gabayan kayo sa isang simple at praktikal na pang-araw-araw na routine na iniakma para sa mga babaeng tulad ninyo, mga babaeng gustong makaramdam na masigla, puno ng enerhiya at handang muling mag-enjoy sa intimasiya. Umaga kasabay ng almusal, Vitamina D3, ito ang inyong pundasyon. Inumin ito pagkatapos mismo ng almusal, mas mabuti kung kasabay ng pagkaing may malusog na taba tulad ng itlog, abokado o kaunting olive oil. Ang taba ay mahalaga para sa tamang pagsipsip. Ang karaniwang dosis ay nasa pagitan ng $800 at $2,000 IU araw-araw, ngunit matutulungan kayo ng inyong doktor na mahanap ang eksaktong dami para sa inyong mga pangangailangan. Vitamina B1 thiamine, inumin ito kasabay ng inyong D3 sa almusal. Makakatulong ito na i-convert ang inyong kinain sa tuloy-tuloy na enerhiya para sa buong araw. Ang standard na inirerekomendang dosis ay 1.1 ml bawat araw. Tanghali o maagang hapon, Vitamina B12. Ang bitaminang ito ang inyong nerve at energy booster. Inumin ito sa tanghali alinman sa kasabay ng isang magaan na tanghalian o ng mag-isa. Ang pag-inom nito ng masyadong gabi ay maaaring makaistorbo sa pagtulog. Iminumungkahi ko ang methylcobalamin na anyo na mas madaling sipsipin ng inyong katawan. Mahahanap ninyo ito sa isang sublingual tablet o lozenge na natutunaw sa ilalim ng inyong dila. Ang karaniwang dosis ay mula $500 hanggang $1,000 mcg araw-araw. Ang kagandahan ng rutina na ito ay ang pagiging simple nito. Ang pag-inom ng mga bitaminang ito sa pare-parehong oras ay tumutulong sa inyong katawan na sipsipin at gamitin ang mga ito ng pinaka-epektibo. Hindi lang kayo basta-basta umiinom ng tableta. Lumilikha kayo ng isang pang-araw-araw na ritmo na sumusuporta sa mga natural na pag-andar ng inyong katawan na nagtataguyod ng paggaling at pagpapanibago. Tandaan, ang rutina na ito ay isang pangako sa inyong kalusugan. Karamihan sa mga kababaihan na masigasig na sumusunod dito ay nagsisimulang makapansin ng mga pagpapabuti sa loob ng ilang linggo, hindi lamang isang muling nag-aalab na libido, kundi pati na rin ang mas mahusay na enerhiya, mood at paggalaw. Bago kayo magsimula, hindi ko sapat na ma-stress ito mangyaring makipag-usap sa inyong doktor. Ang isang simpleng blood test ay maaaring suriin ang inyong mga antas ng bitamina at gabayan ng tamang dosis para sa inyo na tinitiyak na ito ay ligtas sa anumang gamot o kondisyong pangkalusugan na mayroon kayo. Isipin ninyo ang paggising na may mas maraming enerhiya, pakiramdam, na mas magaan ang inyong mga paa at mas may kumpiyansa
sa inyong mga intimate moments. Iyan ang potensyal na naghihintay sa inyo kapag kinontrol ninyo ang sitwasyon gamit ang simpleng vitamin routine na ito. Ito ay higit pa sa sex. Ito ay tungkol sa muling pagbawi sa kalidad ng buhay na nararapat sa inyo. Isang huling salita mula kay Dr. Dela Paz. Habang tayo ay nagtatapos, gusto kong iwan sa inyo ang isang mahalagang kaisipan. Ang pagtanda ay isang katotohanan ng buhay, ngunit ang pagkawala ng inyong sigla at kalusugang sexual ay hindi isang bagay na kailangan nyo na lang tanggapin. Mayroon kayong kapangyarihan na kontrolin ang sitwasyon na ibalik ang nararamdaman ninyong nawawala at bawiin ang kumpiyansa at koneksyon na nagbibigay kahulugan sa buhay. Tinalakay natin ang makapangyarihang koponan ng bitamina D3, B12 o B1. Magkakasama muli nilang itinatayo ang pundasyon para sa kalusugang sexual sa pamamagitan ng pagpapalakas ng inyong mga daluyan ng dugo, pagpapatalas ng inyong mga nerve signal at pagbibigay enerhiya sa inyong katawan. Nakita ko ang hindi kapani-paniwalang katatagan ng mga kababaihan na pagkatapos ng maraming taon ng pagkadismaya ay muling natuklasan ang pagnanasa at kumpiyansa sa pamamagitan lamang ng pagbibigay sa kanilang mga katawan ng tamang mga kasangkapan. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga bitamina. Ito ay tungkol sa pag-asa at pagbibigay kapangyarihan na nagmumula sa paggawa ng isang aktibong hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Ang paglalakbay na ito ay isang marathon, hindi isang sprint. Maging mapagpasensya sa inyong katawan. Sa pagiging pare-pareho, magsisimula kayong mapansin ang mga pagbabago, hindi lamang isang mas malusog na libido, kundi mas maraming enerhiya, mas magandang mood at isang panibagong pakiramdam ng sarili. Ito ang aral ng aking buhay para sa inyo. Kayo ang punong arkitekto ng inyong sariling kalusugan. Ang mga desisyon na ginagawa ninyo, araw-araw ang nagtatayo ng pundasyon para sa isang masigla at kasiyasyang buhay, anuman ang inyong edad. Hindi kayo nag-iisa sa landas na ito. Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin at karanasan sa comments sa ibaba. Ang pagbabahagi ng inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba at lumikha ng isang sumusuportang komunidad kung saan lahat tayo ay maaaring matuto mula sa isa't isa. Kung nahanap ninyong mahalaga ang impormasyong ito, mangyaring ibahagi ang artikulong ito sa inyong mga kaibigan, mga kapatid na babae o sino mang babae na sa tingin ninyo ay makikinabang dito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin. At kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, mangyaring gawin ito upang hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mga tips sa kalusugan upang matulungan kayong mamuhay ng pinakamahusay. Salamat sa paglalaan ng oras na ito sa akin. Gawin ang unang hakbang na ngayon. Ang inyong katawan, ang inyong kumpiyansa at ang inyong mga mahal sa buhay ay magpapasalamat sa inyo para dito.